Ka-Express, malinaw na ngayon kung gaano kalaki ang pangarap ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Hindi lang Asian Games gold medal, hindi lang makabalik sa FIBA World Cup, at lalong hindi lang makipagsabayan sa malalakas na bansa. Ang tunay na dulo ng programang ito ay ang 2028 Los Angeles Olympics. At para makarating doon, kailangan munang nampasan ng Gilas ang mabigat na daan patungo sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Sa kasalukuyan, nasa ikalimang pwesto ang Pilipinas sa Group E ng second round ng Asian Qualifiers na may 2-4 record. At kasama sa group ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand, and Syria. Sa August 28 and August 30, sasalubungin ng Gilas sa Maynila ang Jordan at Iran, dalawang napakahalagang laban sa habulan para sa World Cup berth. Dito pumapasok ang malaking tanong. Paano kung kumpleto ang Gilas? At paano kung makabalik si Kai Soto? Mula nang mawala si Kai dahil sa ACL injury, naitala ng Gilas ang 4-10 records sa mga larong hindi siya kasama. Mismong si Coach Cone ang nagsabing malaking pagbabago ang maibibigay ni Kai at mas lalaki ang tsansa ng Pilipinas kapag naroon ang 7'3" center. At may bagong dahilan para umasa. Kasama pa rin ang pangalan ni Kai sa 30-man pool na isinumete para sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya. Hindi pa garantiya ang kanyang paglalaro dahil patuloy niyang hinahabol ang sariling landas patungong NBA kabilang ang posibilidad ng US NCAA. Pero kung makukuha ng Gilas ang pinakamahusay na version ni Kai Soto sa tamang panahon, maaari siya maging pangunahing sandata ng programang gustong dalhin ni Cone mula Asia hanggang sa pinakamalaking entablado, ang Olympics. Hindi maliit ang sinasabi nating target. Ang pagbalik ng Pilipinas sa Olympic basketball ay isa sa pinakamahirap na mission na maaaring harapin ng isang Gilas program. Pero kung tingnan natin ang ginawa ni Tim Cone mula nang hawakan niya ang national team, makikita na may malinaw siyang konsepto, continuity, chemistry, at isang core na sabay-sabay lalago hanggang 2027 and 2028. Ito rin ang pilosopiyang inilatag niya pagkatapos ng Olympic qualifying tournament noong 2024. Noong Olympic qualifying tournament sa Riga noong 2024, ipinakita ng Gilas na kaya nitong manggulat sa pinakamataas na antas ng talunin ang Latvia, na noon ay isa sa pinakamalalakas na koponan sa mundo. Hindi man natapos ang mission matapos matalo sa Brazil sa semifinals, mahalaga ang mensaheng naiwan. Hindi na kailangang pumasok ang Pilipinas sa laban na parang kontento nang makipagsabayan. Sinabi rin ni Tim Cone noon na ang susunod na hakbang ay hindi lamang maging competitive, kundi matutong manalo laban sa ganitong klase ng kalaban. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng 2027 World Cup. Ayon sa FIBA, 7 koponan mula sa World Cup ang direktang makakakuha ng pwesto sa Los Angeles 2028, bukod sa host na United States, habang ang ibang Olympic slots ay dadaan sa qualifying tournaments. Para sa Pilipinas, matagal nang malinaw ang target ng programa, makarating sa World Cup at magkaroon ng pagkakataong maging nangungunang Asian finisher para makuha ang napakahalagang direktang ruta papuntang Olympics. Kaya bawat qualifier ngayon ay hindi hiwalay na laban. Bahagi ito ng iisang mahabang proyekto. Pero narito ang problema. Pagpasok ng second round, 2-4 ang Gilas at nasa likod ng Australia na 6-0, Iran and Jordan na parehong 5-1, and New Zealand sa 4-2. Ibig sabihin, wala nang gaanong puwang para sa mga gabing mabagal ang simula or kulang sa execution. Ang dalawang home games laban sa Jordan and Iran sa August 28 and 30 ay maaari maging turning point ng kampanya. Kailangan ng Gilas na makahabol habang may pagkakataon pa. At dito talaga ramdam ang pagkawala ni Kai Soto. Hindi natin kailangan gawing superhero si Kai para makita ang halaga niya. Ang 7'3" na sentro ay nagbibigay ng taas, rim protection, rebounding, finishing sa loob, and target sa pick and roll na bihirang magkaroon ang Pilipinas. Ayon sa pagsusuri ng ESPN, 4-10 ang gilas ng mga laro mula nang mawala si Kai dahil sa ACL injury. Hindi ibig sabihin na lahat ng pagkatalong yon ay dahil lamang wala siya. Pero malinaw na ibang klaseng problema ang naidudulot ng kanyang presensya sa kalaban. Mismo si Kon ang nagsabi noong June na kung naroon si Kai, makakagawa siya ng napakalaking pagkakaiba at mabibigyan ang gilas ng mas malaking pagkakataon. Malaking pahayag yon mula sa coach
na kilalang sistema at kolektibong paglalaro ang inuuna. Pero may mga manlalaro talagang kayang baguhin ang geometry ng court. At si Kai ang isa sa iilang Pilipinong kayang gawin yon sa international basketball. Isipin natin ang simpleng epekto. Kapag walang tunay na 7-footer na kailangang bantayan sa ilalim, mas agresibong makakalabas ang depensa ng kalaban sa shooters and guards ng Pilipinas. Pero kapag naroon si Kai, kailangan nilang isipin ang lob, drop pass, offensive rebound, and finish sa ibabaw ng depensa. Maaari ring maging mas agresibo ang perimeter defenders ng Gilas dahil may malaking rim protector sa likod nila. Hindi ito nangangahulugan na si Kai lamang ang sagot. Nariyan si Junmar Fajardo, isa sa pinakadominanting big man na nalikha ng Philippine basketball. Nariyan si H.E. Edu na nagbibigay ng mobility at depensa. May Quentin Moyora Brown at lumalawak din ang pagpipilian ni Cone. Pero si Kai ang may kakaibang kombinasyon ng 7'3" na height, and international experience na maaari maging mahalaga hanggang 2028. At yun ang dahilan kung bakit masasabi natin kung magiging available siya, malusog at tuloy-tuloy ang development, main man sana si Kai sa pinakamalaking proyekto ng Gilas. Hindi ibig sabihin na siya lang ang bida. Ang ibig sabihin, maaari siya maging sentrong piyasa kung saan maaaring itayo ang frontline ng Pilipinas para makipagsabayan sa pinakamalalaking koponan sa Asia at sa mundo. Sa edad at taas ni Kai, posible pa rin siya maging isa sa pangunahing haligi ng Gilas hanggang 2028. Kapag malusog, kondisyonado at tuloy-tuloy ang development niya, napakahirap palitan ng kanyang combination ng laki and skill. Kaya kung ang ultimate goal ay Olympics, hindi nakapagtatakang maraming Pinoy ang gustong makita siya maging pangunahing big man ng programang ito. Ngunit kailangan maging malinaw. Ang gusto ng Gilas kay Kai at ng personal na career path ni Kai ay kailangan magtakbo sa tamang panahon. Noong June, ipinaliwanag ni Cone na pinahihintulutan niyang habulin ni Kai ang kanyang plano patungong NBA at ayaw nilang hadlangan yon. Kasama sa pinag-aaralang ruta ang US NCAA, ngunit kung doon siya mapunta, maaaring magkaroon ng conflict sa ilang FIBA windows dahil hindi humihinto ang NCAA season para sa international windows. Ito ang komplikasyon ng modernong Gilas. Hindi sapat na may talento ka sa listahan. Kailangan available ka rin. Ganoon din ang problema sa mga Pilipinong naglalaro sa Japan, B-League and Korean Basketball League. Sa Asian Games, mas maluwag ang eligibility kumpara sa FIBA competitors, ngunit mahiwalay namang usapin sa release ng mga clubs. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.